Alright, ito Mabsat. Pinaka-latest topic ni Attorney Claire. Naging desperado na talaga itong si Alan Peter kaya Thanos pagkatanggal sa si Alan Peter sa pagiging Senate President. Bakit? Dahil sa pagkatalo, Senator Alan, naging desperado na nga ba? Diyos ka pa o. Pasok, Attorney. Bilisan natin ng konti. Yan. Diba? Ano sabi? Wait lang. Again sa mga bagong Del pasok, Monte Heart huwag Smart kalimutan helps mag-like lower and cholesterol. subscribe sa mga bagong pasok. Shoutout po sa ating mga kasama ngayon. Alright? Tas, mag-live stream. Mukhang pauwi na siya. Whoever was SP noon, ganun din ang gastos. Okay? Anong gastos? Pero, output ang pinag-uusapan dito si Senator Alan. Kasi di ba kinukupya? Akala ko ba 23 days? Pero di ba, wala siyang binanggit patungkol sa pag-boycott nila. Kung magkano ang assign na pera doon. Wala. Sabi nga after ni Senator Alan, Senator Ting, pero output ang pinag-uusapan. Trabaho sa penal. Kung gumastos ka man, diba? Anong output? Anong naging result? Meron ba? Diba? Trabaho sa plenaryo. Hindi boycott. Magpasa ng batas, hindi mag-live stream sa Facebook. Yan na nangyari, di ba? Nagla-live stream sa Facebook, nagpapa-interview, nag-conference. At kung ayaw tumulong, huwag na lang manggulo. Kaya nga, sayang ang pera kasi zero output. Ayun lang pala. Diba? So yun, sayang ang pera. Pero itong mga kli, sabi nga nila, mukhang desperado kasi sila tatalo. Pakinggan natin ha. Tingnan mo yung kwento niya, mga. Tingnan mo na naman yung kwento niya. At gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us. O, di ba? Siya yung nagbibintang, pero parang sila yung may plano. Nakita naman natin ito kung paano umasta sa first impeachment. Diba? Ano sabi niya? Congrats, Yusek. At nagpa-clear for reaching 155k members sa ating epic. We thank you. Sa ating existing at new viewers, please join our thank you ha. Sherlock, thank you, Sherlock. So, diba mga ka-clear? Sino ba yung unang may motibo? As in, diba? Bakit nga ba pinapunta si Senator Bato dyan? Diba? Nabulabog to si Senator Bato, nagtatago ng asalungga, binulabog mo para mapalitan. Hindi dirato. For the impeachment. Diba mga kakli? Kasi, kung alam mo naman na may number kayo, ito na sa akin mga kakli, kung alam mo naman may number kayo, di mo naman kailangan magpalitan ng liderato kasi mananalo pa rin kayo sa impeachment. Para kay ABP Sara, kahit may ebidensya laban sa kanya, gagapiin niya pa rin, papatalunin niya pa rin eh. Di na katulad na nangyari sa first impeachment. Ano ba nangyari sa first impeachment? Huwag natin kalimutan. O sino ba Senate President? Senate President pa si Alan Cayetano? Hindi naman Si Cheese. Pero nagawa nila na hindi matuloy. Technically nila. Kaya yun yung tingin ko na gagawin nila. Technically nila. Pero yun yung ayaw niya. Ayaw niya, tingin ko lang ayaw niya may mabuksang ebidensya laban kay Bibi Sara. Tingin ko lang. Tuloy. Sige. Ito sagot niya. Sige, tuloy. From the start, di ba? Noong February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, alam mo kung magbintang siya, nagko-cover up daw mga kapatid. Pero tandaan natin, di ba, iniimbita. Di ba? Iniimbita to. Yung maleta boys. Bigger woman, shout out. Senator Erwin. Di ba kinakatok yung pituan ni Senator Robin Padilla? Ay, hindi sila nagpa-interview. Hindi sila sumama sa hearing para madali sila. Di ba? Tapos sabihin nila, may cover up. Paano magkakaroon ng cover up? Yung mga maleta boys na pinagmamalaki nyo na kahit walang ebidensya, pinagmamalaki nyo, iniimbita. So, wag tayo, ito totoo yan, wag tayo maglokohan. Ayaw niyong papuntahin, di ba? Ikaw yung pumigil eh. Tingnan natin, pakita ko sa inyo. natin.
You know? Ano yan? Wait lang, iba pala to. Wait, ba to? Ito. Oh. Sino ayaw? Sino humahadlang? Oh. Yan naman rin. Oh. Alan Peter Cayetano wants 18 ex-Marines versus attending a Chilean block probe. Yung sabi, no? Sino nag-block? Ayan, no? Senator Alan Cayetano has warned the 18 alleged former Marines against attending the flood control scandal probe being conducted by the faction of the Blue Ribbon Committee led by Senator Sharon Gatchalian on Monday, June 8, saying the hearing is not authorized. Ikaw ang nagpahinto. Cayetano issued a statement in response to Atty. Revito, Balikud Council of the 18 individuals who were also invited to the hearing Monday. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for June 8, 2026 was not authorized by this office by Senator Pia S. Cayetano and as committee chairperson or by Senator Daniel Marcoleta as subcommittee chairman. Sino ang hindi nagpapunta? So wala kino-cover up dito mga kakawin. Yan yung maliwanag. Wala kino-cover up dito. Ikaw ang ayaw magpapunta. Ikaw ang ayaw magpapunta sa 18 Manila Boys para madinig ng taong bayan yung sa hearing. Diba? So ngayon, iba ang ginagawa niyang kwento. Sige, tuloy tayo. Sana yun? Wait, wala ako. Ano bang video? Wala ito. Anyway, sige, tuloy. Ay, sorry. Wait lang. Sorry. Oo. Simple lang. Number one, yung cover up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, hindi nyo na pala napapansin? Mga ka-clear? Hindi nyo napapansin? Ang style ni Senator Alan. Sorry. Ang nais ni Senator Alan, mga gibain yung mga taong maghihiring sa impeachment trial. To the point na meron tayong issue ng flood control pero hindi mo pinaimbestigahan. Kaya daw, parang ang dating is impeachment trial ito, pero bakit kinako-cover up ngayon ng flood control mess? Sino ba dapat mag-prevent ng hearing ng flood control mess? Pangulo nga nag-uutos dyan. Pero, may ganito ko kakilala mga klinik. Kaya pala siya napag-initan. Ito report. Kaya siya napag-initan kasi nga walang basihan yung kanyang mga reports. Tapos itatanong doon sa i-interview niya. Pangalawa, kapag umiinit daw yung usapin doon sa in-interview ng congressman about the impeachment, sisingit daw itong report na to at isisingit yung tungkol sa flood control. Diba? Pag nakita daw nasisira na si VP Sara sa mga sagot, isisingit daw yun tungkol sa issue ng flood control na out of the blue. Parang ganun din si Senator Alan Cayetano. Diba? So, maliwanag yan mga kaklit. Sige, tuloy tayo. Message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipinas. Bigyan ng intriga, di ba? Maritesan ng dating. Sige, tuloy. Pilipino yun kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba na naging security. Hindi lang ni Dishonorable discharge kayo iba eh. Di ba? Former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman. Di ba? Mainit yung tungkol sa impeachment, hindi niya binabanggit Hindi niya napapansin.
Nagkomento ba siya about Bibi Sara? Pakinga. Meron ba? Meron ba siya ever? Kahit anuman patungkol kay Bibi Sara? Please naman, baka naman kasi ako yung nagkakamot, hindi ko siya nadidinig. Pero tignan niyo dito, ang paninira niya tungkol sa flood control mess, wala naman matibay na ebidensya. Sabi ko nga, kung may alam ka na, tumbukin mo na, file mo na sa kaso, file mo na yung kaso. Hindi puro na innuendos, pasaring, mas wala ebidensya. Diba? Sabi ni Day Garcia, parang baliw na si Cayetano, everyday na lang may live selling. Hindi, saka parang hindi siya makamove on. Kumapit kasi ng todo sa posisyon. Diba? Kumapit agad ng todo sa posisyon. Kaya yan. Ha? Sige, tuloy tayo. Puro flood control, never siya nabanggit ng impeachment. Senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero Kaya nga, di ba pinapatawag? Sino ba yung fair? Yung kampo nyo? Na ginagay nyo, kino-coach nyo yung witness? Di ba? Yun ba yung fair? Tandaan natin mga kalala. Inimbita to ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Erwin. Hindi sila binubusalan. Pero ang dating kasi kay Senator Alan, parang binubusalan tong 18 Maleta Boys. Pinapupunta nga, di ba? Pinapupunta ng Ombudsman, pinapupunta ng DOJ, para may kwento. Di ba? in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. Yun pala yung sama ng loob niya. Kasi, in-expect niya talaga na walang bibitaw. At dahil walang bibitaw, in-expect niya na magtatagal siya bilang Senate President at siya ang magpipreside sa impeachment trial. Mga ka-clear. Kasi malaking bagay yung pag ikaw yung di ba? Parang si Senator, 1% rating. Mga yung taon na preside. So yun ang gusto niya mangyari. Kaya masama loob niya. Hindi siya magpipreside. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate, para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up Alam namin na kaya nga nagpapaimbestiga ang Pangulo, di ba? Kaya nga tanong natin, nung panahon ba ni dating Pangulo Duterte, nagpa-imbestiga ka? Yung pagnanakaw ni dating Pangulo Duterte, pinaimbestigahan mo ba? Yung ghost projects ng 2020, pinaimbestigahan mo ba? At least, di ba? Sabi mo, hindi ako parte ng Senado eh. Pero miyembro ko ng House. Di ba? Miyembro ko ng House eh. Meron ka bang inimbestigahan? Kasi ngayon, lakas ng loob magsalita tungkol sa korupsyon. Kakakit. Si Pangulong Marcos Jr. dito ang pumuna at nagpa-imbestiga na ganito kalawak. Tapos ngayon, ipapahid nyo sa kanila. Paano makaligtas yung impeachment? Ang haba ng sinabi niya, ilang minuto na ito mga kapatid? 5 minutes? 3 minutes? Wala pa ako nagtitinig tungkol sa impeachment ha. much of your time today, and I don't want to na gusto niya pa-imbestigahan si Bibi Sara. Gusto niya makita yung bank accounts ng Bibi Sara. Wala. Answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoong Jesucristo yung mga apostles isa-isa, Wala naman tayo dito mga kain ang inisip mo, o ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may nag-limp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan. Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss. O, di ba? Iba yung gusto niya ipakita sa tao. May issue about sa pagkain. Matagal na yung issue. Di ba?
Kaya nga nandiyan yung DSWD sa yung Pangulo, di ba? Ang dami-dami. May, may kitchen something, ano yung proyekto ng DSWD about kitchen hot meals? Ba? Something like that. May tawid gutom, may walang gutom project. Ano ba, Senator Alan Cayetano? Mainit yung impeachment. Mainit yung impeachment. Pero tahimik ka. Diba? Tahimik sa impeachment. Ha? Walang Bible verse ngayon. Wala ba? Bakit naman ba? Meron nga, may binagay siya about Kristo eh. Hindi nga lang Bible verse. Cayetano, get over with your failure and move on. Sabi na ni Brenda Barton. Desperaon. Naku, hindi yan ang issue, Petra. Impeachment. That's why. Pero pilit nila, ito impeachment, tabu na. Hindi nyo napapansin yun. Kasi mga kaklir, ang impeachment, ang flood control projects, iniimbestigahan na yan ng ombudsman sa kanang DOJ. Hello? Pero pilit nila sinasalpak para tabunan yung impeachment. Style. Senator Alan, di namin ikaw nadidinig patungkol sa impeachment trial. Di ba? Ang nadidig lang namin, ayaw mo na sila yung mamuno dahil sinasabi mo, meron silang direksyon. Meron silang ibang gustong direksyon na yung ayaw mo yun. Di ba? Kaya frustrated ka na hindi kayo magpipresent sa impeachment. Di ba? Mga kaklit. So, yun yung basa ko sa kanya. Oh. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Ayan, babalukutin na naman ng iba. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Pundasyon. What? Parang kay Pangulo ko rin una na diligan nation building. Di ba? Dapat daw ang leader, meron siyang vision. Kasi ang kailangan dito, nation building. Di ba? Pagpapaimbestiga sa flood control mess, Pangulong Marcos Jr. yan, ha? Dapat nation building. Although, wala namang intellectual property rights doon, mga. Pero, parang, hindi mo naman naisip yan. Si dati Pangulo Duterte yung presidente. Di ba? So, kanina pa, wala ako nababanggit tungkol sa anumang negatibo papunta kay VP Sara. Di ba? Hindi pa ako nakikinig eh. Hindi natin, ha? Baka meron naman. Of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay, para natin nilagay na payat na bakal, para nilagay natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitingnan pa lang po natin, 24, 25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak yan? O, di ba? Pilit niyang lalagyan ng intriga. No? Pero impeachment, wala. Well, anyway, alas na. Okay. Yes. Okay, kasi kung mga klip, medyo talatawag na kami. So, hanggang dyan lang tayo muna, ha? Hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako sa Tony Clicas, paalam. Alam, attorney, salamat po. Alright, Mabsat, dyan po. Dahil sa pagkatalo ni Alan, naging desperado na kung ano-ano na lang mga intriga niya. Ito, Mabsat, naka-live na si Alfred. Hinihintay natin. Countdown lang tayo. Punta tayo kay Alfred. Naka-live na po siya, naka-live na.